So ngayon dumating na nga yung ano yung YR 1035 plus ko na in order sa Shopee. So ito yung unit na yun. So kadarating lang niya ngayon. In order ko siya last week. So mga 7 days bago siya dumating dito sa amin sa Samar. So kanina pagdating niya, chinek ko, tapos pinag-aralan ko siya kung paano siya gamitin, pati itong pagkabit na ito, kasi medyo nahirapan ako kasi hindi ko nakita na may guide pala siya dito sa may gilid. Ayan, so okay naman siya, dumating siya dito. Tapos ito yung battery na capacity test ko. Nga pala, yung kasama pala nito is itong unit, tapos itong user manual, yan, saka itong pin na to, ito yung negative sa capacitive, yan. Tapos meron siyang kasama na ayan, pin, siguro replacement ito dito sa mga pin dito sa dulo, ayan. Bali yung price niya pala is 795 ko siya, lahat kasama na shipping fee. So balik tayo dito. Ito yung capacity test ko noong January 25, 2024. So ayan, 5.2 AH ampere hour. So itong battery na to, galing to dun sa battery system ko na binild na 4S2040. Ayan. So binili ko sa Shopee, binili ko siya 6 AH yung naka-indicate dun sa sa store. Pero nung tinest ko siya after 1 year, kasi February ko to nabili, 2023, tapos na-test ko siya ng January 26, ayan, 25. Iba-iba yung date kasi kada isa nito isang araw siya nakaka-capacity test. So nag-DIY lang kasi ako. So yun, okay naman, 5.2 pwede na rin yan kahit papaano sa 6AH, kahit hindi ko naabot yung 6AH. 5.2 okay na din kasi nagamit ko naman din ng almost 1 year. So ngayon etong 8 na to, i-check natin siya kung okay pa din naman yung internal resistance niya. Check natin yung internal resistance niya. Ayan, ha. Ayan. Ayun. So, ayan, nakalagay sa taas 2.45. Ayan, milliohms. Tapos yung voltage niya is 3.3. Ayan. So, okay naman kasi base dun sa Google, sabi ng Google, ulitin mo, Angel, hawakan mo. Sabi naman ng Google, kapag 0 to 5 milliohms ang reading ng battery mo, hindi ko talaga mahirap talaga, naglalaro siya. Ayan. So ayan, kapag ang reading daw ng battery mo is 0 to 5 milliohms, sabi ng Google, very good condition pa daw yun. Pero kapag 5 to 10, yun daw yung kumbaga normal, okay pa, good condition pa. Tapos yung 10 pataas, yun na yung medyo alanganin na, mataas na yun, masyado na mataas yung milliohms na ganun. So hindi magtatagal, masira ng ganun. So ito naman is 2.4, okay to, magandang indication yun na ibig kasi sabihin ng milliohms kapag ganun yung reading, ibig sabihin hindi siya madaling ma-full charge, hindi siya madaling malobat. Pero kapag 10 plus na, mabilis na yung ma-full charge, mabilis naman siya malobat. Ganun yun. So mamaya i-test ko yung iba kong mga battery, iisa-isahin ko sila para malaman ko yung reading ng milliohms nila. Kasi kapag may 10 pataas na ako, itatanggalin ko na yun kahit hindi ko pa siya na-capacity test, kasi alam ko pasira na yun. So abangan nyo yung next video ko. Yan, ito lang naman, demo ko lang naman na itong na to, unit na to. Salamat.